Ben, siguruhin natin na hindi tayo mauubusan ng stocks ha. Parang mas mabilis ang benta natin ng balloons ngayon kaysa last year eh. Sayang naman kung may gusto pang bumili tapos wala na tayong maibigay. Ayan ka na naman, Ate Lay. Nagpapakanagar ka na naman. Huwag kang magalala. Marami pa ito. At pag kinailangan, kukuha pa ako sa bahay. Yun na nga eh. Hihintayin mo pang kumonti ng gusto itong andito bago ka kukuha sa bahay. Baka malagay tayo sa alanganin yan. Sayang ang mawawalang benta. Ang bilis lang naman mag-tricycle para kumuha ng panibagong stock eh. Ang lapit lang ng bahay oh. Pagdating mo sa bahay, mag-i-empake ka pa ng dadalhin mo rito. Matatagalan din yun. Nakapak na dun yung backup stock natin kagabi pa. Ako pa, laging handa. Kailan ba ako sumemplang sa mga project natin? Oo na. Alam ko, ikaw na ang pinakamagaling na partner ko sa trabaho. Para namang merong pang iba, dadalawa lang talaga tayo. Wala akong choice. Pareho tayong walang choice, ate. Sa hirap at ginawa, kahit ano pong mangyari. Tayong dalawa lang talaga. Kahit nagger ka pa, basta walang iwanan. Sinabi mo yan ha? Pangahawakan ko yan. Sisingilin talaga kita. Hindi mo na ako kailangang singilin, ate. Pangangatawanan ko yan kahit kailan. Kahit saan. Ay sus! Ang sweet talaga ni Bunso. Akala mo ang bait-bait eh. Pero alam ko naman yan. Ako rin syempre. Never kitang iiwanan, no? Kahit palagi kitang gustong tirisin dahil ang hilig mo akong pikunin. Sino ba naman kasi ang pipikunin ko? Alam nga namang sina daddy at mami. Eh di doon na lang talaga ako malalagot. Ganoon kami lagi ni Ben, Miss Anne. Palibhasa, dadalawa kaming magkapatid at 1 taon lang ang pagitan namin. Madalas kaming parang aso't pusa, pero napaka-close din naman namin sa isa't isa. Katulad ng dati, napakasaya ng fiesta sa aming bayan. Siguradong maganda na naman ang benta naming magkapatid dito sa aming booth sa plaza. Iba't ibang klase ng balloons ang binebenta namin. Hindi lang yung mga ordinaryong lobo na karaniwang nakikita ninyo. May binebenta rin kaming mga espesyal na lobong katulad ng mga ginagamit sa mga event. Kaya naman, laging stand out ang aming booth tuwing fiesta. Noong fiestang yun, taong 2000, 21 years old ako at 20 naman si Ben. Kaka-graduate niya lang sa college. Pareho kaming doon nag-aral ng business management sa kolehiyo sa aming bayan. Yon ang pinili naming kurso dahil kami ang magmamana at magpapalakad ng catering business ng aming mga magulang na sinamahan na rin ng event decorating and styling services. Sina mommy at daddy ang nakatutok sa catering habang kami naman ni Ben ang nakatoka sa decorating and styling. Tuwing fiesta, lagi talaga kaming nagbebenta ng special balloons sa isang booth sa plaza. Ganon din tuwing may tiyangge pag Disyembre. Liban sa dagdag kita, bahagi na rin yon ng aming advertising. Kahit kilala na yung aming business ng mga taga-roon sa bayan, marami rin namang mga dayo mula sa mga katabing bayan na pwedeng makadiskubre sa amin at maging kliyente. Kaya naman kasama ng bawat binebenta naming balloon ang calling card at leaflet ng aming catering and event decorating and styling business. Hindi namin akalain na kakaiba sa lahat ang makikilala naming kliyente sa fiesta ng taong 2000. Ang dami talagang dayo pag piyesta, no ate? Ang daming turistang foreigner. Marami rin mga bisitang Pinoy na taga-ibang probinsya at syudad. Summer kasi. Naghahanap talaga ang mga tao ng mapapasyalan. Ate, may matronong nakatingin dito oh. Parang attracted sa balloons natin. Bihis na bihis, mukhang mayaman. Pero hindi ko namumukhaan. Hindi yata taga rito yun sa atin. Oo nga, naka-red lipstick pa. Gandahan natin ang pagngiti, Ben. Ngiting pang image model. Iting pang billboard na nga tong ginawa ko eh. Ayan oh. Effective, tumalapit na siya. Mukhang potential client din ito sa catering and styling natin, ate. Umayos ka, Ben. Hello? Magaganda ang balloons niyo. Gusto ko kung paano kayo nagko-combine ng fresh flowers tsaka special ribbons sa mga balloons. Ay,
Thank you, ma'am. Talagang specialty po namin ng mga bouquet ng fresh flowers na may balloons. Pwedeng ibigay sa kadate, girlfriend, asawa, family member, o kaibigan sa special occasions. Nag-offer din po kasi kami ng catering na may kasamang decorating and styling services for events. Kaya meron kaming special balloons and accessories. Pwede rin po kaming mag-customize ng balloons depende sa event. Oh, that's perfect. Kailangan ko nga ng decorator at stylist para sa party, pero di ko na kailangan ng food. Pwede bang decorating services lang? Pwede naman po. Ito po ang calling card namin at leaflet po. Ako si Lay at siya naman si Ben. Parents namin ang may-ari ng business. I'm sorry. Very pleased to meet you, Ma'am Sari. Ano pong event po at kailan? Well, children's party pero hindi yung pangkaraniwan. Mas parang debut ang event. Yes ma'am. May mga ganyan nga po kaming klase ng children's party. Magagawa po natin yan. Ano po ang theme? Victorian era. Yung nung mga 1800s na ang suot ng mga tao ay silk or satin, velvet at lace. Di ba ang eleganteng tingnan ng ganon? Naku, oo nga po ma'am. Ang ganda. So, ang ribbons at mga tela po natin ay magiging velvet, satin, at lace. Usually po, kailangan naming makita yung venue at malaman yung type ng decor na kailangan nyo para po makapagbigay kami ng price. Yung iba po kasi full decor talaga na kasama ang ceiling at walls. Hindi lang tabletop arrangements. Kaya magkakaiba po ang pricing. Saan pong venue? Sa bahay ko mismo, hindi na kailangan ng decor sa ceiling pero pupunuin natin ang buong bahay ng balloon and flower arrangements. Gusto ko ba na transparent ang balloons na may gold glitter sa loob? Ang ribbons ay combination ng white lace, gold satin, and deep red velvet. Walang problema sa price. Hindi po. Ay, teka! Naku ma'am, pasensya na ho kayo sa kapatid ko. Medyo excited lang. Kailan nga po pala yung event nyo? Sa makalawa na, day after tomorrow. Akala ko hindi na ako makakapag-decorate sa bahay. Buti nakita ko kayo. Sakto ma'am. Wala kaming nakaschedule na event. Kailangan pa rin po namin makita yung bahay nyo para makapag-quote kami ng presyo. At para po makapagpirmahan tayo ng contract, may 50% down payment din po upon signing. Yung balance po payable once makompleto namin yung pag-decorate. Naku, malayo ang bahay ko. Sa kabilang bayan ako nakatira. Sa Rojo Subdivision, doon. Dinayo ko lang talaga tong fiesta nyo kasi invited ako ni Mayor. Ang gusto ko sana isasama ko na kayo sa sasakyang pag-uwi ko mamayang hapon. Dahil nyo na ang lahat ng kailangan yung gamit at materials. Tutuloy tayo sa rest house ko kung saan gagawin yung party. So, doon na kayo mag-overnight at bukas na kayo mag-decorate. Ipapahatid ko rin kayo pa uwi pag natapos ng trabaho nyo. O sa bayaran naman, i-advance ko na ngayon mismo ng buo. Cash. Hindi ko na kailangan ng kontrata. Magkano ba ang pinakamahal yung package? 50,000 po. Ay, pinakabonggang wedding package na po yon. Nakasama ang bridal shower, background styling para sa mga photoshoot, charge decor, at reception. Hindi naman ganun kalaki ang kailangan nyo. Iyon na rin ang ibabayad ko kasi matutulog pa kayo dun sa bahay. Kasama niyo ang abala ko sa oras niyo. Wow! Thank you ma'am! Pero ma'am, kailangan muna naming magpaalam sa parents namin. Biglaan ito eh. At isa pa pala, yung supplier namin ng fresh flowers andito sa bayan. Kung magdadala tayo ng bulaklak mamaya, malalanta na po yung mga yun sa araw ng party. Hindi na natin kailangan ng fresh flowers. Marami akong dried flowers sa bahay. Hobby ko kasi mag-preserve ng bulaklak. So yun ang mga gagamitin nyo. Oh, by the way, heto na ang 50,000. Nanlaki ang mga mata naming magkapatid nang maglabas si Ma'am Sari mula sa kanyang bag ng makapal na bungkos ng perang papel na tig 1,000 piso. Naka-paperclip na ang mga yon ng tig 10,000. Nagbilang siya ng 5 nakaklip at inaabot yon sa amin. Naku ma'am, ang laki talaga niyan para sa ipagagawa nyo. Sabi mo nga, biglaan ng event, kaya fair lang ito. Para sa rush na paghahanda. And isa pa, matitigil yung pagbebenta nyo ngayong araw, so covered na rin ito yung nawala nyong benta. Oh, kunin mo na para sigurado kayong seryoso ako at para assured na ako na may magde-decorate sa bahay ko. Naku, sige ma'am, maraming salamat. Ipagagawa ko lang ito ng resibo. Magliligpit na rin kami para makauwi na. Makapagpaalam at makapaganda ng mga gamit. Saan po namin kayo pupuntahan? Nakapark yung sasakyan ko dun sa kabilang dulo ng plaza. Malaking itim na SUV at naghihintay doon ang driver ko, Greg ang pangalan. Payat siya, medyo nakakalbo na, and 60 anyos. Nakapolong puti. So doon na tayo magkita mamaya mga alas 5, okay? Ma'am, heto na po yung resibo. Darating po kami mamaya. Andyan na din po ang address namin sa resibo kaya hindi namin kayo matatakbuhan.
Sigurado naman ako sa inyo magkapatid, Lay. Oh, may pastries nga pala ako dito. O, iwin nyo na to. Imerienda nyo kasama ng parents nyo habang nagpapaalam kayo. Nakakahiya naman po, ma'am. Sobra-sobra na ito. Actually, pasalubong ko dapat yan kay Mayor, kaya special. Kaso nalaman ko kanila lang na diabetic pala siya. So hindi na pwede yan sa kanya. Kaya i-enjoy nyo na lang, okay? Malas naman ni Mayor at ang swerte namin. Thank you, Mama. You're welcome. See you later. Hindi halos makapaniwala sina Mommy at Daddy sa inuwi naming cash at kwento. Ang sarap talaga nitong bigay ni Ma'am Sari. Wala pa akong natikmang ganitong klase ng pastry sa mga bake shop dito sa bayan. Oo nga. Ngayon pa lang ako nakatikim ng ganito. Kakaibang linamnam. Sabi nga raw, panregalo dapat niya ito kay Mayor, kaya talagang primera klase. Oo nga, buti na lang diabetic si Mayor. Tinatanggihan mo pa kanina, ate, tapos sarap na sarap ka rin naman ngayon. Siyempre, ayoko namang magmukhang matakaw, no? Yan bang hindi matakaw? Atin-atin na lang to. At saka, hindi lang naman ako nasasarapan ha. Lahat naman tayo. Ubus na agad oh. Tilalakad na kami mamaya, Daddy, Mami. Sige, total kaibigan at kumbinado ni Mayor yan si Ma'am Sari. Saka kilalang exclusive subdivision sa kabilang bayan yung tinitirhan niya. Panatag naman ang loob ko na hindi man loloko yan. Paano ba niya tayo maloloko kung binayaran na agad ng cash yung serbisyon di pa nga nyo nagagawa? Abay kung tutuusin, siya pa nga ang tumaya sa atin gayon di niya pa kayo lubos na kilala. Sabi lang po niya, magaan ang loob niya sa aming magkapatid. Parang masaya raw kaming kasama. Ang galing po namin kumuha ng kliyente, no? Ayan! Nagbuhat na ng bangko! Tara na nga! Samsumin na natin ang lahat ng kakailanganin para sa party ni Ma'am. Damihan na natin ang materyales dahil hindi pa natin alam kung gaano kalaki yung bahay na ide-decorate. Ihahatid naman daw tayo pa uwi kaya hindi problema kung may susobra sa kailangan uli nating pitpitin. Okay, ate. May nakahanda naman tayo mga plastic pin para sa mga yon. Pang-overnight lang ang dali ng personal na gamit, ha? Yung kasya lang sa maliit na knapsack. Hindi naman tayo makikiparty ron. Alam ko naman yun, no? Galingan nyo para kunin kayo ulit. Baka next time kasama na ang catering natin. Pag nagustuhan ng mga bisita niya ang gawaan niyo, baka i-refer din niya sila sa atin. Sana rin ganito kalaking project lahat. Yung inaalala natin na wala pa tayong next event this month, solved na dito pa lang. Pagpapa-impress tayo, ate. Para masundan pa ito ng marami. Hinatid kami ng 2 tricycle sa lugar na binili ni Ma'am Sari. May nakaparada nga roon na malaking itim na SUV. Wala itong katabing ibang sasakyan. Wala ring ibang tao sa gawing yon dahil nasa kabilang dulo ng plaza ang sentro ng activities ng fiesta. Yan na yata yung sasakyan ni Ma'am Sari. Ben, Sobrang tinted naman ng mga salamin. Di ko tunay maaninag kung may driver sa loob. Bakit ba itong mga mayayaman ang hilig sa ganyang tinted na salamin? shh, ano ka pa? Ipababa na natin ng mga gamit at bayaran mo na yung mga tricycle. Pag-alis ng mga tricycle, saka naman nagbukas ang pinto ng malaking sasakyan. Bumaba ang isang malaking lalaki na tugma sa deskripsyon ni Ma'am Sari sa kanyang driver. Kayo ba sina Lay at Ben? Opo, kayo ba si Manong Greg? Ako nga. Pasensya na kayo, naidlip ako. Pinaabang nga kayo sa akin eh. Kararating lang po namin. Ganun ba? Sige, ikakarga ko na ito kung makadala ninyo. Tulungan ko na po kayo, Manong. Ay, sus, para ito lang eh. Huwag na, kaya ko na to. Ang sabi ni Ma'am Sari, 60 na si Manong Greg. Ibig sabihin, 10 taon ang tanda niya sa daddy namin. Pero kahit sa ganoong edad, maliksi siyang kumilos. Saka yung kanyang mga braso kahit payat ay parang sa mga nagma-martial arts. Bakat ang muscles. Sa tansya ko nga, mukhang kaya niyang maging bodyguard na rin ni Ma'am. Eksaktong naikarga yung mga gamit namin, nakita kong papalapit na mula sa aming likuran si Ma'am Sari.
Very good. Andito na kayo. Lumakad na tayo. Komportable naman naming maituturing ang aming buhay dahil sa aming family business pero owner-type jeep lang ang aming sasakyan, Miss Anne. Kapag kailangan maghakot para sa event ay umuupa kami ng ibang sasakyan. Kaya naman impressed kami ni Ben pagpasok sa luxury SUV ni Ma'am Sari. Ni hindi ko alam ang eksaktong modelo nun dahil hindi ko naman kabisado ang mga ganoong bagay. Wow, ma'am. Ang lambot ng leather nitong upuan ng sasakyan. Parang balat ng baby. Ang sarap haplusin, no? Pasensya na kayo, ma'am. Napaghahalatang hindi kami sanay sa ganitong klase ng sasakyan. Pero ang sarap nga talaga rito. Ang sarap sumandal at mag-relax. Ang bango-bango pa. By the way, may ibang pastries naman ako rito na ipapatikim ko sa inyo. Kasama rin ito dapat sa ibibigay ko kay Mayor eh. Kailangan makain na to habang fresh pa. Bukas hindi na ganun kasarap. Oh, siya, kain kayo. Naku, ma'am, hindi ba bawal kumain dito sa loob ng sasakyan nyo? Baka maggalat lang kami, nakakahiya. Okay lang yan. Kayang-kayang linisin ni Greg tong sasakyan kahit paanong kainin ko dito. Di ba, Greg? Oo naman, ma'am. See? Kaya eto simulan nyo na. Kayo po, ma'am. Hindi ako mahilig sa matatamis eh. Kayo po, Manong Greg. Ay, kumain na naman ako niyan kanina. Nakarami nga ako eh. Kayo na ang umubos niyan, Lay, Ben. Huwag na kayo mahiya para naman hindi yan masayang. Sige na nga po. Naku, ma'am, sobrang sarap na nung pinauwi niyo sa amin kanina pero mas masarap pa ito. Ganun ba? Sige, kain lang ng kain. Hindi na namin napigilan ang aming mga sarili. Naubos namin ni Ben yung laman ng kahon. Tigatlo yata yung nakain namin. Wake up, Lay. Ben, gising na. Andito na tayo. Asan? Sarap ng tulog yung dalawa eh. Napagod kasi kayo kanina sa pagtitinda tapos nag-impake pa kayo. Hinayaan ko na kayo makapagpahinga sa biyahe. Oh, baba na tayo. Nauna lang binaba ni Greg yung mga gamit nyo. Naku, sorry po. Tinulugan namin kayo. Okay lang yon. Laking gulat ko sa pag-ibis namin ng sasakyan. Gabi na, tiningnan ko ang aking relo. 7:00 pa lang pala. Bakit parang ang lalim na ng gabi? Mabilis talagang dumilim dito. Tumingin ako sa paligid at lalo akong nagulat. Ang dinatna namin ay isang malaki at lumang mansyon na napapaligiran ng kagubatan. Ma'am Sari, Rose Subdivision pa rin po ba ito? Sa pagkakaalam ko kasi nasa sentro yun ng bayan. Bakit may gubat at walang kapitbahay? Hindi ito yung Rojo Subdivision. Yung main residence ko yung nasa Rojo Subdivision. Ito naman, rest house ko dito sa bundok. Di ba sabi ko nga, dito yung party? Dito nga pala. Di ko alam kung bakit nawala sa isip ko yun. Naku, pasensya na po. Naramdaman kong parang nanginig ang aking kalamnan, Miss Anne. Hindi lang dahil napakalamig ng hangin doon sa itaas ng bundok, kundi para akong biglang kinabahan. Napahalukip-kip ako, napakadilim ng kakahuyan sa paligid. Kahit ang buwan at mga bituin ay hindi nagbibigay ng liwanag. Nakatago sila sa makakapal na ulap sa madilim na langit. Ang tanging liwanag ay galing sa mga ilaw na parang nakaspotlight sa harapan ng mansyon. Kaya naman kitang-kita ito. Angat na angat. Mukhang haunted house. Napakislot ako sa gulat sa biglang pagbulong ni Ben sa may likuran ko. Hindi ko kasi siya napansing lumapit at yung sinabi niya ay siya mismong nasa isip ko sa mga sandaling yon. Pero sinaway ko siya na parang pagsaway ko rin sa sarili kong imahinasyon. Shh, tumikil ka nga. Ano ka pa? Nakakahiya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Mukha naman talagang haunted house yung mansyon. Lumang-luma na tapos stilong sinauna pa. Parang panahon pa ng Kastila. Apinin mo ate, nawiwirdohan ka rin oh. Ancestral house ito ng pamilya ko.
Minana pa namin mula sa mga ninuno. Kaya kahit may bahay akong tinitirahan sa Rojo Subdivision, hindi ko to binibitawan. Andito rin ang minana namin mga antik na bagay mula sa aming mga ninuno. Parang museum po pala ito. Parang ganun na nga. Nang medyo napalayo sa amin sa paglalakad si Ma'am Sari, muling bumulong sa akin si Ben. May mali talaga dito, ate. Bakit pinili niyang dito gawin ng children's party? Hindi bagay. Matutuwa ba ang mga bata sa ganitong lumang bahay at antikong mga gamit? Diyos ko, Grabe naman ang timing ng kulog na yan. Nakakagulat. Mukhang uulan ng malakas. Mabuti at dito na tayo. Kakaiba ah. Summer na summer, biglang ganito ang panahon. Madalas na ibang panahon sa lugar na ito. naku, kung magtuloy-tuloy ang ulan, hindi kaya mahirapang pumanik ng bundok ang mga bisita nyo? Hindi problema yon. Exclusive party ito. Andito ng lahat ng dadalo. Pumasok na tayo, baka bumagsak ang ulan. Andito na agad ang mga bisita. Kung sa bagay malaki ang mansyon, parang hotel, kasya nga sigurong ma-accommodate ka ng lahat ng bisita. Pero ibig sabihin maraming manggugulo habang magde-decorate tayo bukas. Naku, sakit ng ulo yun. Huwag ka ngang makulit. Pagbukas ni Ma'am Sari sa malaki at mabigat na front door, sumabay naman ang muling pagkulog na may kasunod na kidlat. Madilim pa ang salas pagbukas ng pinto, pero nang sumagitsit ang kidlat, napamulagat ako sa aking nakita. Pagkarami-raming bata na naroon sa dilim, mula sanggol hanggang mga 2 years old, nakatitig lahat sa amin. Ano yan? Binuksan ni Ma'am Sari ang ilaw at mas nakita naming mabuti ang nasa salas. Baby dolls? Ang dami nila! Manika lang pala. Akala ko mga tiyanak. Ben! Ay, sorry po. Nagulat lang ako. Koleksyon ito ng pamilya namin. Hindi pa lahat yan. Meron din hanggang sa dining room at library. Talagang punong-puno yung malawak na salas ng mga manika. Merong shelves sa mga dingding kung saan sila nakahilera. Nakaupo yung parang mga toddlers na ang edad. Nakahigaan naman sa kanya-kanyang maliliit na kutsyon yung mga parang sanggol. May mga manika ring nasa mga sofa na nakakalat sa kabuuan ng salas. Life-size silang lahat. Hindi ko sila mabilang. At marami pang araw sa iba't ibang bahagi ng mansyon. Ang gaganda nila, ma'am. Kaya pala Victoria ng team ng children's party nyo. O ng mga suot ng dolls. Para silang mga batang prinsesa at prinsipe noong unang panahon. At napaka-realistic nila. Para talaga mga totoong baby at bata. Authentic na galing pa sa 1800s yung mga suot nila. May koleksyon din ng pamilya namin ng mga damitang bata. Wow! Priceless treasures nga ang mga ito, ma'am. Grabing koleksyon. Pero, hindi ba delikadong ma-expose sila sa mga bisita ninyong bata? Baka po paglaruan at masira. Wala kang dapat ipag-alala, Lay. Para sa kanila ang party. Exclusive lang sa kanila. Walang ibang bisita. Ganun po? Pasimple kaming nagkatinginan ni Ben. Pareho kami nang iniisip. Weird yung magpapaparty para lang sa mga manika. Siya namang biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Mas lalong naging kakaiba ang aming pakiramdam. Ayun ang ulan. Ang sarap pakinggan, ano? Lalo na dito sa bundok. Oo nga po, ma'am. Masarap pakinggan. Maya-maya lang maghahapunan na tayo. Naghahanda lang si Greg ng pagkain. Pumili kayo ng tig-isang kwarto sa second floor. Akin naman yung buong third floor, okay? Share na lang po kami ni ate ng kwarto, Ma'am Sari. Matatakutin kasi itong ate ko pag nasa ibang bahay eh. Nagulat ako sa sinabi ni Ben dahil hindi naman yun totoo. Hindi ako matatakutin. Pero hindi na ako kumontra. Naisip ko na baka siya ang hindi komportable sa bahay na yon. No problem. Kayong bahala. May mga kwarto dyan na tig-2 kama. Lahat naman ng kwarto may sariling toilet and bath. So, feel at home.
Si Ben ang pumili ng kwarto namin. Yung unang kwarto pag-akyat ng hagdan ang pinili niya. Agad niyang nilak ang pinto pagpasok namin at hinila niya ako sa bahagi ng silid na pinakamalayo sa pinto. Ate, may maluwang na tornilyo yata sa utak yan si Ma'am Sari, no? Mabuti na lang, bayad na tayo. O baka yun din ang dahilan kung bakit ganun lang siya kadali kung magbitiw ng pera. Paano kayang hindi siya namumulubi? Siguro ubod ng yaman niya talaga. Pero kahit bayad na tayo, nakakatakot pa rin isipin na may sayad yung may-ari ng bahay na tinutuluyan natin. Hoy, baka naman may pinagdadaanan lang yung tao. Malay natin, may nabasa na akong ganyan eh. May mga tao na nakaranas ng tragedy sa buhay. Halimbawa, nawala ng anak, parte ng pagdadalamhatin nila yung ibaling sa mga manika ang kanilang atensyon. At syempre yung pagmamahal. Saka wala namang masama dun. Wala naman siyang naagarabyado. Ang bait nga niya sa atin, di ba? Basta huwag tayong kampante, ate, ha? Kaya nga sinabi ko sa kanya na magkasama tayo dapat sa kwarto. Hindi tayo nakakasiguro. Baka bigla na lang yung magwala sa kalagitnaan ng gabi. Baka psycho killer yan. Huwag mo nga akong tinatakot ng ganyan. Kababasa at kapapanood mo yan ang tungkol sa mga psycho killer eh. True crime yung mga yun, kaya nangyari talaga. Hindi kathang isip lang, kaya mabuti ng alerto tayo. Hindi tayo pwedeng maging kampante lang. Nasa itaas pa naman tayo ng bundok. Wala nga silang kapitbahay, oh. Eh, sino tutulong sa atin? Ay, bahala ka na nga. Basta, huwag kang magpapalata dyan sa mga suspetya mo ha. Baka magalit si ma'am at lalo tayo mabulilyaso. Basta gawin natin ang maayos ang trabaho natin para maaga nating matapos bukas at maihatid agad tayo pa uwi. Kita mo na, nagmamadali ka na rin makauwi. Kinakabahan ka rin dito, no? Napapakiramdaman kita. Kanina pa. Aminin mo na kasi, ate. Ay naku, ewan ko sa'yo. Kahit kailan ang kulit mong kausap. Sabay kaming nagulat ni Ben kahit mahina lang yung katok. Ayan, tingnan mo. Para tuloy tayong guilty dahil sa pinag-uusapan natin. Pagbukas ko ng pinto, si Manong Greg ang naroon. Baba na kayo. Nakahanda ng hapunan. Ah, sige ho. Salamat. Bago kami sumunod kay Manong Greg, binulungan ko si Ben at pinandilatan pa. Behave. Si Ma'am Sari lang ang nakasalo namin sa hapunan. Steak ang inihanda ni Greg. Masarap yan. Upo na kayo. Thank you po. Hindi halos kami nakakain ni Ben, Miss Anne. Paano naman kasi sobrang rare nung pagkakaluto ng steak. Kapag hiniwa ay tumatagas pa yung mapulang katas na parang dugo. Pareho pa naman kaming magkapatid na mahilig sa tostadong beef tapa. Pero si Ma'am Sari, parang sarap na sarap. Naisip ko tuloy, hindi kami pwede ni Ben sa sosyalang kainan. Hindi namin type ang pagkain pang mayaman tulad ng steak na rare. Nakakailang din na habang kumakain, napapaligiran kami ng mga manikang nakahilera sa mga shelf sa dingding ng magarbong dining room. Para tayong pinapanood mga manikang nasa shelves, oh. Para silang nakatitig sa atin. Natatakot ka ba sa kanila, Ben? Hindi naman po, ma'am. Napansin ko lang. Actually, kung wala kayo rito, sila ang nakaupo sa mga silya nitong dining table. Namimili ako sa kanila ng makakasalo ko. Everyone gets their turn. Hinahati ko ang aking atensyon sa kanilang lahat para walang magtampo. Ang swerte nila. Parang kokonti ang kinain nyo. Kasi ma'am, busog pa rin kami sa dami ng pastries na nakain namin kanina. Ganun ba? Sige, magpahinga na kayo. Ma'am, pwede bang mag-ikot muna kami sa bahay para ngayong gabi na namin planuhin yung decor? Para bukas, diretso pag-execute na ng design. Mas makakabilis po yun ang trabaho.
Sige, kung di pa kayo pagod, mauna na akong papanhik. Sige po. Ate, sana pinagpabukas na natin to. Kinikilabutan talaga ako sa mga manikang to eh. Parang sinusundan tayo ng mga mata nila oh. Akala ko ba gusto mo makatapos agad bukas? Kaya nga sinisimulan ko na ngayon. Huwag ka kasi nag-i-imagine ng kung ano-ano. May ganyan talagang disenyo ng mga manika. Gaya ng mga painting na parang nakatingin pabalik sa'yo. Kahit saang anggulo mo tingnan. Basta ibang pakiramdam ko sa mga to. May something nakakaiba sa kanila. Naninindig ang balahibo ko. Ay nako, tulungan mo na lang kaya ako mag-conceptualize ng balloon arrangement. Dapat nakadistribute yung balloon sa mga dolls. Oh, saan natin ipupwesto yung pinakamalaking arrangement? Focus muna sa trabaho, pwede ba? Napilitan si Ben na sumunod sa akin. O sige, okay na ate. As usual, ikaw ang masusunod. Puntahan natin lahat ng rooms na pinapadecorate sa atin. Mag-sketch tayo ng design at maglista ng materials para sa bawat room. Actually, may point naman talaga si Ben, Miss Anne. Kahit ako ay kinikilabutan sa mga manika ni Ma'am Sari. Sobra kasi silang realistic. Para bang bigla na lang gagalaw o iiyak. Pero hindi ko ipinahalata sa kapatid ko ang nararamdaman ko. Ayokong aminin kasi lalo lang kaming magkakatakutan. Oh, last room na yata to. Siguro, eto yung library ate. Pagpasok namin sa library, naakit ako agad sa nakadisplay na stuffed animals na katabi ng mga libro sa shelves. Uy, stuffed toys naman ang mga nandito. Ang cute nila, oh. Tingnan mo, Ben, oh. Ganito yung gusto kong aso. Mga Shih Tzu. Tsaka itong mga Chihuahua. Ang liliit nila, oh. At ito naman, oh. Mga Persian cat. May mga name tag pa sila, oh. Ate, bakit kamukha sila ng mga pet na karga ni Ma'am Sari dito sa pictures niya? Tingnan mo, oh. Ito mga naka-frame sa dingding. Tiningnan ko ang tinuturo ni Ben. Totoo nga, kamukha nung bawat pet na karga ni Ma'am ang bawat stuffed toy. Ay, bongga! May nabasa na rin akong ganito eh. Pwede kang magpagawa ng stuffed toy na kamukha ng pet mo. Magpapadala ka lang ng picture. Syempre, sobrang mahal. Pangmayaman lang eh. Siguro namatay na itong mga pet niya kaya nagpagawa siya ng remembrance sa bawat isa. Ang sweet! Napansin kong ini-inspeksyon ni Ben ng mas malapitan yung stuffed toys. Ang galing ng quality, di ba? Hindi tulad ng mga ordinaryong stuffed toys. Kayang-kaya yung mga totoong hayop. Hindi sila stuffed toys, ate. Totoong mga hayop sila. Anong hindi stuffed toys? Siyempre, mukha nga silang totoo mga hayop dahil ganun yung ginagaya nila. Totoong hayop talaga sila, ate. Sila mismo yung mga pets ni Ma'am Sari. Ano? Taxidermy ang tawag sa ganito. Nakapanood ako ng documentary tungkol dito nung college. Pinipreserve yung balat at balahibo ng hayop pero inaalis yung lamang loob at kalamnan. Pinapalitan yung loob ng stuffing para bumalik yung original na forma. Tapos, dinidisplay ng ganito. Ha? Ibig mong sabihin, panay mga patay na hayop ang mga yan? Nakakakilabot naman. Hinaplos-haplos ko pa. Bakit naman gugustuhin ni Ma'am na maging ganyan yung mga bangkay ng mga alaga niya? Sabi ko na sa'yo, ate. Iba talagang takbo ng pag-iisip niya. Napaka-morbid. Mangolekta ba naman ng mga patay na hayop? Ay nako, hayaan na nga natin. Wala naman tayong pakialam kahit gaano pa ka-weird ang trip niya eh. Halika, maghuhugas muna ako ng kamay. Nakakadiri. Pero babalik pa tayo rito para mag-sketch ha. Kailangan pa rin nating i-decorate yung library. Sa kusina ako naghugas ng kamay. Nagsabon ako ng maigi pero parang hindi maalis sa isip ko yung kilabot sa paghaplos ng bangkay ng patay na hayop. Kailangan kong ibaling sa ibang bagay ang aking isip.
Nasaan kaya yung sabi ni Ma'am na gagamitin nating dried flowers? Kailangan makita na natin kung anong klase yung mga yon para tama yung ating design. Hanapin natin. Dito raw sa storeroom sa tabi ng kusina nilagay yung mga materyales natin. Baka andito rin yun. Sige nga, tingnan mo. Binuksan ni Ben yung pinto na nasa gilid ng kusina. Ate? Lumapit ako sa nakabukas na pinto. Sinundan ko ang tingin ni Ben. May mga mesa sa loob ng silid. Sa ibabaw ng mesang pinakamalapit sa pinto, may nakatihayang parang hayop na hiniwa at binuksan ng dibdib hanggang tiyan. Pero walang dugo na tumutulo. Parang wala na itong laman loob. Nahintakutan ako kahit hindi pa gaanong malinaw sa akin kung ano ang nakikita ko. Anong hayop yan? Yan ba yung sinasabi mong pagtataxidermy, Ben? Diyan ginagawa yung pagtaxidermy ng mga hayop? Hindi yan hayop. Ate, patayan. Hindi agad rumihistro sa utak ko ang sinabi ni Ben. Pero unti-unting luminaw ang tingin ko sa maliit na figurang nakatihaya sa mesa. Bata nga, mga 1 taong gulang na bata. Bumulwak ang lahat ng laman ng tiyan ko. Ate! Inalalayan ako ni Ben hanggang parang naubos ang laman ng tiyan ko. Pagkatapos, nanghina ako at napaupo sa sahig pasandal sa pader sa labas ng silid. Nakayakap sa akin si Ben. Tama ka nga, Ben. Mga psycho killers kang nakatira rito. Oo, ate. Yung kinakala nating mga manika. Ganyan pala nila ginagawa. Mga bangkay yun ng mga totoong baby at bata. Para pala itong musalayo ng mga bangkay ng bata at sanggol. Iyon yung mga nakapaligid sa atin. Taxidermy ng mga bangkay ang mga manika. Diyos ko! Tumakas na tayo, ate. Kailangan na nating umalis dito. Sige, kahit makipagsapalaran tayo sa gubat, bahala na. Basta bababa tayo ng bundok. Kaya mo na ba, ate? Kaya ko na. Bilisan na natin. Pero ingatan mo makapag-ingay. Hindi dapat magising si Ma'am Sari at Manong Greg. Maingat na naghanap kami ni Ben ng malalabasan. Sa muling pagdaan namin sa tabi ng mga malamanikang bangkay ay ayoko na silang tingnan. Takot na takot at diring-diri ako sa kanila pero awang-awa rin. Para bang humihingi sila ng tulong pero wala na kaming magawa. Kahit sarili naming kaligtasan, wala pang ang kasiguruhan. Wala talaga tayong malalabasan natin. Ang kakapal ng mga padlock sa mga pinto at may rehas ang lahat ng bintana. Wala tayong madadaanan. Ganito na lang, Ben. Linisin natin yung sinuka ko sa kusina. Magkunwari tayo na wala tayong nakita, ha? Wala tayong alam. Tapusin na lang natin yung trabaho para maaga pa bukas. Makapagpahatid na tayo pa uwi. Sorry talaga, ate. Ako yung katat na tanggapin tong project na to eh. Kasalanan ko to. Ano ka ba? Pareho nating tinanggap ang trabahong to, Ben. Wala kang kasalanan. Makakaligtas tayo. Manalig tayo. Basta walang iwanan, ha? Basta magkasama tayo. Mabuksan lang ang pinto bukas, ate. Gagawa ko ng paraan. Kaya ko si Manong Greg. Kukunin ko ang susi ng sasakyan. Mukhang malakas siya, Ben. Kahit matanda na. Isa pa, baka may baril siya. Ayoko mapahamak ka lalo. Pag di nila tayo pinayagang makauwi, wala tayong choice kundi lumaban, ate. Hindi nyo gugustuhin manlaban. Nayanig kaming magkapatid sa biglang pagsasalita ni Ma'am Sari ni hindi namin siya narinig na lumapit sa amin.
Huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman balak na saktan kayo. Pero alam ko ang tinitirhan ng mga magulang nyo, kaya huwag din sana kayong padalos-dalos. Please, walang kinalaman ng parents namin. Huwag niyo silang idamay. Nasa inyo yan. Kung magtatrabaho kayo ng maayos, magkakasundo tayo. Gagawin namin ng maayos yung pag-decorate para sa party nyo. Hindi lang para sa party ang kailangan kong serbisyo mula sa inyong magkapatid. Mas long-term. Nakita ko na very artistic kayong dalawa. Magkakatulad tayo, mga artist. Gusto ko ng tulad nyo na tutulong sa akin sa ginagawa kong taxidermy. It's an art form. Tutulong? Ma'am, hindi namin kaya yun. Nonsense. Of course kakayanin nyo. Just think of your parents. Napakapit ako ng mahigpit sa braso ni Ben. Sige, gagawin namin. Basta huwag niyo sasaktan ng mga magulang namin. Mangako kayo. Sure. Tara sa aking workroom at ipapakita ko sa inyo ang ginagawa ko. Nanlalamig at nanlalata kami ni Ben sa takot. Parang hindi namin magawa na pumasok sa kahindik-hindik na kwartong yun. Pero dahil sa bantaki na mommy at daddy, pinilit namin ang aming mga sarili. Ganito ko ginagawa ang aking mga masterpiece. Para akong nakapaloob sa isang napakasamang bangungot. Masangsang ang amoy ng kemikal sa silid. May iba pa palang nandun liban sa nakita naming bata na buo pa ang katawan pero warak na ang harapan. Sa ibang mesa, may balat na lang ng sanggol na pinapatuyo. Kasama pati mukha nito na butas ang mga mata. Yan ang aking mga kasalukuyang ongoing projects. Yang isa, sinisimulan ko pa lang. Ito namang isa, malapit nang matapos ang pagtutuyo. Pag completely dry na, papahiran ko ng lubrikan para lumambot uli yung balat na tulad ng buhay na baby. At pagkatapos, saka ko ilalapat sa ginawa kong silicone mold at tatahiin. At saka lalagyan ng artificial na mga mata. Yung final touch ang pagbibihis. Andito naman sa freezer ang mga susunod na project ko. Binuksan niya ang malaking freezer at tumambad ang ilan pang mga sanggol na frozen. Nakabukas ang mga mata ng mga ito at parang nakatitig sa amin. Parang biglang nagdilim ang aking paligid. Nagising akong nakahiga sa malamig na sahig na simento, nakauna ng ulo sa kandungan ni Ben. Anong nangyari? Nangulang ka ng malay, ate. Mabuti nasalo kita kaya hindi nabagok ang ulo mo. Asan tayo? Kinulong tayo dito sa selda sa 3rd floor. Napaupo ako bigla. Hala, hindi ko sinasadyang mahimatay. Pinipilit ko nga na makayanan lahat ng yun eh. Makapuntahan nila si Mami at Daddy Ben. Hindi siguro. Sabi niya, ipagpapatuloy daw natin bukas eh. Expected naman siguro niya yung naging reaksyon mo. Halos mahilo rin nga ako kanina. Ano ba to, Ben? Pati si Mami at Daddy nalagay sa panganib. Hindi lang siya psycho, kundi isa ring serial killer. Ilan lang nga kaya ang nabatay niya. Para siyang hindi tao. Hindi nga. Nagulat kami sa paglapit ni Manong Greg sa may rehas ng selda. Pareho kayo! Mga walang konsensya! Mga halimaw! Kakaiba siya. Abangan niyo mamayang hating gabi. Pagpatak ng alas 12, may maririnig kayo sa bubong. Bantayan niyo sa bintana. Makikita niyo ang sikreto. Pagkasabi noon ay muli kaming iniwan ni Manong Greg. Sikreto? May iba pa bang sikreto? Alam na nga natin kung ano sila. Antabayanan na lang natin, ate. Wala rin naman kaming magawa kaya hinintay namin ang hating gabi. Hustong ang alas 12 ay may narinig kaming parang mga mabibigat na yapak sa bubong.
Yun na yata. Tayo na sa bintana. Wala ng ulan. Mula sa bubong ay nakarinig kami ng parang pagaspas ng malalaking pakpak. Maya-maya may bumulusok papunta sa himpapawid. Dumaan yon sa tapat ng bintana ng selda pero napakabilis lang. Ano yan? Higanting ibon? Pero mas parang higanting panike. Malaki pa sa tao. Ben, yun yata yung tinatawag na aswang. Aswang? Totoo ba yung aswang? Oo, aswang. Isa siyang aswang. Nagbalik si Manong Greg sa may rehas ng selda. Ngayong alam niyo na ang sikreto ni Ma'am Sari. Alam mo na pala kung ano siya. Pinagsisilbihan mo pa. Aswang ka rin ba? Hindi, pareho lang tayo. Paano tayo magiging pareho? Kasabot kayo sa pagkuha sa amin. Kung hindi ko siya susundin, papatayin niya ang pamilya ko tulad ng pagbabanta niya sa mga magulang niyo. Kaya okay lang sa inyo na madamay kami. Pwede tayong magtulungan. At bakit kami magtitiwala sa'yo? Pare-pareho tayong ito na lang ang pag-asa. Hindi tayo makatatakas dahil siguradong masusundan niya tayo. Pati mga pamilya natin ay paghihigantihan niya. Kaya kailangan mapatay muna natin siya. Hindi ko kayang gawin yon mag-isa. Kaya hindi ko tinangka. Hindi niyo rin kakayanin kung dalawa kayo. Ibang klase ang lakas niya. Pero kung magtutulungan tayong tatlo, magagawa natin. May laban tayo. Nagkatinginan kami ni Ben at nagkaintindihan. Pagkakataon na yun para maalis ang bantaki ng mommy at daddy. Susuungin namin ang lahat para sa kanila. Sige, anong gagawin natin? May plano ba kayo? Binuksan ni Manong Greg ang selda at pinakawalan kami. Dinala niya kami sa labas ng mansyon sa likod ng kusina. Doon, nagpatulong si Manong Greg na hukayin ang ibinaon niyang mga panlaban sa aswang. Paano nyo naipon at naitago ang mga to nang hindi niya nalalaman? Sa tagal ng panahon ng paninilbihan ko sa kanya, naging kampante na siya. Minsan, inuutusan niya akong bumili ng kung ano-ano sa bayan nang hindi siya kasama. Sa mga pagluwas ko, unti-unti kong nabili ang mga ito at naitago. Umasa ako na balang araw, makakatagpo rin ako ng makakatulong ko para patayin siya. Ano-ano po itong mga nasa sako? Itak, buntot pagi, at sibat na gawa sa kawayan. Ito ang gagamitin natin sa pagpatay sa aswang? Kailangan siyang saksakin ng itak sa pinakagitna ng likod. Yun lang ang papatay sa kanya. Pero mahirap gawin yon. Para magawa ko yung kailangan mahati muna ang kanyang atensyon. Doon kayo tutulong sa akin. Atakihin niyo siya ng buntot pagi at saksakin ng sibat na kawayan sa ibang parte ng katawan. Nang makuha namin ang mga armas na nakabalot sa sako, muli kaming pumasok sa mansyon. Bakit hindi tayo sa labas mag-abang? Din dahil sa kanya yon, mas madali siyang makakapagmaniobra at makamatakasan pa tayo. Dito sa loob, makukorner natin siya. Binigay ni Manong Greg sa akin ang buntot pagi. Basta ihataw mo lang ito ng ihataw. Kung hindi mo siya tamaan, tunog pa lang nito, naririndi na ang aswang. At pag tinamaan mo siya, mangingisay siya sa sakit. Pag-atubilis siyang lapitan ka. Kaya proteksyon mo rin yan. Huwag na huwag mong bibitawan yan, ate, ha? Kaya ko to. Kay Ben naman binigay ni Manong Greg yung sibat na kawayan. Huwag mong maliitin itong sibat, kahit gawa lang sa kawayan. Para nitong sintigas ng bakal laban sa aswang. Habang abala siya sa pag-iwas sa buntot pagi, isaksak mo ito sa kanyang tagiliran o tiyan. Pag namilipit siya, saka ko ibabaw ng itak sa gitna ng kanyang likod. Kailangan may koordinasyon tayo. Ben, mag-iingat ka. Oo, ate. Huwag mo akong alalahanin. Busog ang aswang. Pagkababalik lang galing sa paglipat. Pag busog, mabigat ang katawan. Bentahe sa atin yon. Mas mabagal ang kilos niya. Nasaan yung aswang ba siya pag kinalaban natin? Mas delikado yon dahil mas malakas siya ng di hamak pag nasaan yung aswang. Swerte natin dahil bahay niya ito. Pag uwi niya, babalik siya sa kanyang anyong tao. Pero maghanda pa rin kayo.
Kahit saan yung tao, yung lakas niya katumbas ng 5 lalaki. Kaya huwag niyong kalimutan ang ating diskarte. Sa ganung paraan lang natin siya maiisahan. Saan natin siya aabangan? Sa kwarto niya. Pagbaba niya sa bubong, doon siya nagpapalit ng anyo at nagbibihis. May hagdan doon papunta sa loob ng kanyang kwarto. Sanay na siyang naghihintay ako roon. Para anumang ipag-utos niya. Minsan kasi may dala siyang bangkay na ipinalilinis at ipapalagay sa freezer. Nagagawa niya yun? Kailangan para sa kaligtasan ng pamilya ko. Kayo rin naman, di ba? Gagawin niyo ang lahat para hindi niya patayin ang mga magulang niyo. Oo, Manong. Magtutulungan tayo. Tatapusin na natin to. Tayo na sa 3rd floor. Doon muna tayo maghintay sa labas ng kwarto niya. Matagal din kaming naghintay. Hindi ko alam kung gusto kong madaliin o pabagalin ng oras, pero determinado kong lumaban. Kahit pasabihing takot na takot ako. At lalong ayokong masaktan si Ben. Alas 4 na. Parating na siya. Paganda kayo. Maya-maya nga lang nakarinig kami ng kalampag sa bubong. Sumenya si Manong Greg na huwag kaming mag-ingay at siya muna ang papasok sa kwarto. Sinadya ni Manong na iwan na may awang ang pinto para marinig namin ang nangyayari at madali kaming makasunod sa loob. Wala akong dala ngayon, Greg. Pangit yung bata. Hindi bagay i-display. Iniwan ko na lang naggutay-gutay sa gubat. Napakinabangan pa ng mga kaibigan kong aso. Pinanindigan ako ng balahibo sa aking narinig. Isa na namang walang malay na bata ang pinatay at kinain niya. At pagkatapos ay pinalapa pa sa mga asong gubat, humigpit ang pagkakahawak ko sa buntot pagi. Greg, may itinatago ka ba sa likod mo? Yon ang senyales para pumasok na kami ni Ben. Bumaling ang tingin ni Ma'am Sari sa amin at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mga hawak namin. Kahit nag-anyong tao, hindi pa rin siya ganap na nakakabalik sa kanyang dating itsura. Namumula ang kanyang mga mata na mas nakamulagat, magaspang at maraming kulubot ang kanyang balat. Higit sa lahat, matutulis at nakausli ang mga ngipin niya na naninilaw. May mansya pa ng sariwang dugo sa gilid ng kanyang bunganga. Kahit hindi siya katulad nung nakita naming lumilipad kanina, mukha pa rin talaga siyang aswang. Ano ito? Pinakawalan mo sila, Greg? Pagkakaisahan niyo ako? Akala niyo kaya niyo ako? Ha? Si Manong Greg ang unang hinarap ng aswang. Hindi pwede yon dahil kailangang talikuran niya si Manong para masaksak siya sa likod. Ubos lakas kong hinataw ang buntot pagi. Harapin mo kami! Halimaw ka! Bumaling nga sa akin ang aswang. Muli kong hinataw ang buntot pagi. Umilag ang aswang. Etong sayo! Agad na sinaksak ni Ben ang sibat na kawayan sa tagiliran ng aswang. Bumaon yon ng malalim. Katulad ng plano namin, sinabayan ko yon ng paghagupit ng buntot pagi hanggang namilipit sa sakit ang aswang. Siya namang pagsaksak ni Manong Greg ng itak sa gitna ng kanyang likod. Napasadsad ng padapa sa sahig ang aswang. Sa wakas, yan ang dapat sa'yo. Hindi ako makapaniwalang natalo namin ang aswang. Napakalakas pa rin ng kabog ng dibdib ko. Tiyan na kayo, umalis na tayo. Tara ate, bumaba na tayo. Pagdating namin sa sala, may nilabas na lighter si Manong Greg. Sinindihan niya yon at hinagi sa antigong kurtina na agad namang nagliyab. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga kurtina at pati na rin sa mga katabing nakataxidermy na mga bangkay. Nakakakilabot makitang nasusunog ang mga bangkay.
Kailangan masunod ang aswang para hindi na uli mabuhay. Kasama na siya sa pagkasunog ng buong bahay. Lumabas na kayo. Hintayin niyo ako sa may sasakyan. Sumakay na tayo! Saglit lang. Bakit po? Ano pang gagawin nyo? May lalagyan ng gas dito na ginagamit ko sa mga sulo. Isasaboy ko lang para makatulong sa apoy. Kasunod lang din naming lumabas ng bahay si Manong Greg. Kinuha niya ang galon ng gas mula sa likod ng mansyon at isinaboy sa harap nito. Lalong lumaki ang apoy. Sa kabila nun, kitang-kita namin nang biglang sumugod palabas ng mansyon yung aswang. Ben, hindi natin napatay ang aswang. Bakit buhay pa siya? At paano siya nakaiwas sa apoy? Nakatusok pa sa katawan niya ang sibat at itak. Pero ate, tingnan mo yung itak. Nakalihis mula sa pinakagitna ng likod niya. Kaya siguro hindi siya natuluyan. Hindi naasinta ni Manong Greg. Napatakbo si Manong Greg pero konti lang ang inilayo niya bago siya naabutan nito. Dito ka sa likod ko, ate! Akin na yung hawak mong buntot, pagi! Noon ko lang namalaya na dala ko pa pala ang buntot pagi. Binigay ko yon kay Ben. Gagawin kong lahat para ipagtanggol ka, ate! Sagipin mo rin ang sarili mo, Ben! Gamitin mo ang buntot pagi! Sinagpang ng aswang sa leeg si Manong Greg. Alam naming kami na ang susunod niyang atakihin. Katapusan na yata namin. Ben! Mahal na mahal kita! Mahal na mahal din kita, ate! Lalaban tayo! Pero matapos patayin si Manong Greg, ay bumagsak din yung aswang sa ibabaw ng kanyang bangkay. Patay na siya, Ben! Para naman akong narinig ng aswang dahil bigla itong nagtaas ng ulo at tumingin sa aming direksyon. Napayakap ako kay Ben. Hinataw naman niya sa ere ang buntot pagi. Diyos ko, Ben! Ayan na siya! Mukhang hinang-hina na siya, ate. May laban pa tayo. Ben, tingnan mo. Nagawa pa niyang bunutin ang sibat na nakatusok sa kanyang tagiliran. Hindi nga lang niya maabot yung itak na nasa kanyang likod. Susugurin niya tayo! Pero nalugmok siyang muli, Miss Anne. Nakita naming hirap na siyang kumilos. At sa halip na kami ang pagbalingan, ginamit niya ang natitira niyang lakas para pasuray-suray na tumakbo papasok sa gubat. Siguro dahil nagsisimula ng lumiwanag ang langit sa madaling araw at natakot din siya sa buntot pagi. Ben! Saan ka pupunta? Kay Manong Greg! Wala na siya, Ben! Wala na tayong magagawa! Imposibleng matulungan pa namin si Manong Greg dahil halos nakahiwalay na ang ulo niya mula sa kanyang katawan. Kailangan kong makuha yung susi ng sasakyan sa kanyang bulsa, ate. Mabuti na lang marunong magmaneho si Ben ng aming owner jeep. Sa kabilang banda, hindi niya gamay ang pagmamaneho ng SUV. Makipot na daang putikan lang ang pababa mula sa mansyon. Bilisan mo, Ben! Para makarating agad tayo sa atin! Hindi pwedeng mas mabilis pa, ate. Pababa ang daan. At hindi ko kabisado tong sasakyan. Madulas ang putik dahil sa malakas na ulan kagabi. Baka madisgrasya tayo. Sorry, hindi ko naisip yun. Sige, mag-ingat ka sa pagmamaneho. Basta makarating tayo ng matiwasay sa bahay. Isa pa pala yun, ate. Hindi natin pwedeng dalhin hanggang bahay itong sasakyan. Bakit hindi? Pag na-trace ang may-ari nitong sasakyan, makokonekta tayo sa pagpatay kay Manong Greg. Tayo ang pagbibintangan. Bakit tayo? I-report natin ang lahat ng nangyari. Biktima tayo
tayo, Ben. Pero sinong maniniwala sa atin? Sinong maniniwala na aswang ang pumatay sa kanya? Asan na yung aswang? Wala tayong pruweba. Yung mga bangkay ng mga bata na ginawang taxidermy, nasunog na. Oo nga pala. Anong gagawin natin? Kailangan nating iiwan tong sasakyan bago tayo makarating ng highway. Lakarin na lang natin palabas, total maliwanag na. Sasakay tayo ng bus o jeep palayo rito. Ganun na nga ang ginawa naming magkapatid. Mabuti at may nakita kaming pakete ng wet wipes sa sasakyan at nagamit namin yon upang linisan ang mga dugo at dumi mula sa aming katawan. Hindi na halata ang pinagdaanan namin. Binagtas namin ang papunta sa mas malaking kalsada. Hindi naman pala highway yon. May 1 oras na tayo rito, Ben. Wala pa rin dumadaan ang sasakyan. Magsimula na kaya tayong maglakad. Kaso ate, hindi natin alam kung aling direksyon ang pauwi sa atin. Tulog kasi tayo sa biyahe kahapon. Oo nga pala. Maya-maya may paparating na kalesa. Isang matandang lalaking hukluban ang kutsero. Natakot ako sa itsura niya. Ayan, magtanong tayo sa matanda. Ben, baka kasamahan niya nung aswang. Wala na akong nagawa dahil tumigil na sa tapat namin yung kalesa nung matanda. Hey, sakay na. Kailangan nyo makalayo bago gumabi. Hahabulin uli kayo ng aswang. Napahigpit ako ng kapit sa braso ni Ben. Bakit alam nitong matanda ang tungkol sa amin? Anong pinagsasabi nyo? Sino kayo? Tawagin nyo na lang akong Lolo Intoy. Naaamoy ko sa inyo ang dugo ng aswang dahil buhay pa kayo. Ibig sabihin, nasaktan nyo siya ng matindi kaya hindi niya kayo napatay. Pero hindi nyo rin siya napatay. Nararamdaman kong buhay pa siya. Nararamdaman ninyo siya? Maraming taong ko nang kinakalaban ng aswang na yan. Kaya sensitibo ang pakiramdam ko sa kanya. Bihasa ako sa paglaban sa mga nilalang ng kasamaan at kadiliman. Sakay na! At mamayang hapon pa ang daan dito ng bus. Ihahatid ko na kayo sa terminal. Saan ba kayo uuwi? Dyan lang ho sa kabilang bayan. Sinabi ni Ben ang pangalan ng bayan namin. Nako, hindi sa kabilang bayan yon. Napakalayo pala ng pinagkunan sa inyo ng aswang. Itinawid pa kayo ng 2 probinsya. 2 probinsya po? Pero saglit lang kami nagbiyahe. Akala nyo lang yon. Malamang pinatulog kayo. May pinakain pa sa inyo. Meron nga po. At nakatulog nga kami. Hindi bale. Makakauwi pa rin kayo. May bus doon sa terminal na abot doon sa probinsya nyo. Ano yun? Alagayan ng aswang. Malamang minamanmanan kayo. May kinuhang tirador at bato si Lolo Intoy mula sa kanyang tabi at inasinta niya ang uwak. Tinamaan ito pero sa halip na bumagsak ay para itong sumabog na abo sa ere. Anong nangyari? Bakit ganun? May kontraswang yung bato na ginamit ko. Patagal lang patay ang uwak na yon at binuhay lang ng aswang para gamitin kaya nagkaganon. Kapag ganyang mahina ang aswang, yung mga alaga niya ang pinakakawalan niya para magmanman at sumalakay. Tayo na kayo para makalayo tayo kaagad. Hindi na kami nagdalawang isip. Sumama na kami kay Lolo Intoy. Ibaba niyo ang mga tabing sa paligid ng kalesa. Okay lang po. Hindi naman mainit yung araw. Mas mahangin kapag ganito. Hindi proteksyon lang laban sa araw ang mga tabing na yan, Ineng.
Nalaman namin kung ano ang tinutukoy ni Lolo Intoy nang marinig namin mula sa himpapawid ang tunog na ngayoy marami ng uwak. Dali-dali kaming nagtulungan ni Ben para ibaba at itali ang parang blinds na yari sa kawayan sa tatlong gilid ng kalesa. May mga benditadong palaspas yan. Gamitin nyo laban sa mga uwak na makakapasok. Kinuha namin ang tinutukoy ni Lolo Intoy. Tig-isa kami ni Ben ng palaspas. Lolo, binitiwan yung kabayo. Baka madisgrasya tayo. Huwag kang mag-alala, Ineng. Sanay si Gabo na makipagsagupaan sa mga kampon ng kadiliman. Alam niya ang kanyang gagawin. Hindi niya tayo ipapahamak. Yung mga uwak na hindi tinatamaan ni Lolo Intoy ay patuloy na nagpapaikot-ikot sa paligid ng kalesa. May iilan pang nakapasok. Mabisa yung mga benditadong palaspas. Bawat uwak na nakakapasok sa kalesa ay nagiging abo kapag napalo namin nung palaspas. Sa wakas ay naubos din sila. Diyos ko, akala ko wala nang katapusan. Huwag kayong kampante. Kahit makauwi kayo, susundan pa rin kayo ng aswang kung saan kayo kinuha nito. Hanggat maaari, pag-uwi nyo ay iwan nyo na agad ang lugar na yon. Huwag na kayong magpagabi ron. Tumawid kayo ng dagat para hindi kayo masundan. Hindi niya talaga kami titigilan. Mas lalo ngayon na nagawa nyo siyang saktan. Tulad ng ipinangako niya, inihatid kami ni Lolo Intoy sa terminal ng bus. Hayaan nyo, patuloy kong sisikapin na mabuksay ang aswang na yan. Pero tulad ng sinabi ko, huwag kayong kampante. Tandaan nyo ang mga piling ko. Opo, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo. Ipagdarasal namin lagi ang kaligtasan nyo. Mabuti na lang at nasa mga bulsa pa ng pantalon naming magkapatid ang aming mga wallet. Sapat ang pera namin para makabili ng tiket ng bus pa uwi. 6 na oras yata yung tagal ng biyahe hanggang sa probinsya at bayan namin. 6:00 ng umaga kami umalis at tanghaling tapat naman kami nakarating. Hindi pa rin namin maipaliwanag kung paanong umalis kami noon ng 5:00 ng hapon at nakarating sa mansyon ng 7:00 ng gabi. Nang makarating kami ng bahay, sinalubong kami ng napakahigpit na yakap ng nag-aalala naming mga magulang. Mga anak ko! Okay lang ba kayo? Totoo nga talaga ang parents' instinct. Nagkaroon pala sila ng masamang kutob nung wala na kami. Habang umiiyak, ikinuwento namin ni Ben sa kanila ang lahat-lahat. Salamat sa Diyos at nakaligtas kayo. May nalagay yung aswang na yun sa pinakain niya sa atin nung nagpaalam kayo. Para kami na-hypnotismo kaya kami napapayag ng daddy niyo. Kinabukasan pagkagising. Para naman kaming naalimpungatan. Bigla kami nag-alala kasi hindi nga pala namin alam ang buong pangalan at address ng taong sinamahan niyo. Naalala namin yung sabi nyo na kaibigan siya ni Mayor. Kaya pinutang ko agad si Mayor. Wala naman daw siyang kilala na Sari. Nakiusap ako na tawagan niya yung Mayor sa kabilang bayan para alamin kung may residenteng Sari sa Rojo Division doon. Nagpacheck yung Mayor sa asosasyon ng mga residente pero wala raw. Pati yung 2 tricycle driver na naghatid sa inyo, tinanong ko. Nagbabaka sakali ako na natandaan nila yung plate number ng sakyan na pinuntahan nyo. Kaso hindi raw nila naisip tingnan. Sabi sa amin, hindi raw kayo pwedeng ituring na missing persons dahil voluntaryo kayong sumama sa kung sino man yon at hindi na kayo minor de edad. Hindi namin alam kung saan kayo hahanapin. Wala kaming nagawa kundi magdasal na hindi kayo mapahamak. Na sana ay paranoid lang kami at nagde-decorate lang talaga kayo para sa isang party.
Pero hindi pala. Mommy, Daddy, buhay pa yung aswang. Sugatan lang siya kaya umatras. Pero hindi natin alam kung gaano siya kabilis gagaling. Kaya umalis na tayo rito, please. Matitrace niya tayo rito. Alam niya itong address natin. At hindi lang yung aswang ang panganib sa atin. Pwedeng makasuhan kami ni ate ng murder kapag nadiskubre ang bangkay ni Manong Greg. Kami ang pag-iinalaang pumatay sa kanya. Walang maniniwala na gawa yun ng aswang. Hindi maniniwala ang batas sa aswang. Ganun ba? O sige, ayusin natin ang paglipat sa ibang lugar. Hindi pwedeng ipagpabukas pa, Daddy. Sabi nga ni Lolo Intoy, hindi na tayo dapat magpagabi pa rito. Kailangan din nating tumawid ng dagat. May flight pa tayong mahahabol. Kung nanganganib ang buhay nating lahat, kumilos tayo. Wala naman tayong kontratang mabibitin sa catering. Paano itong bahay? At mga gamit natin? Emergency naman to. Ipakiusap natin kina paring Vic at Marindina ang pagpapaimpake ng may iwan nating mga gamit at magpapadala nun sa atin. Pati na rin pagbebenta nitong bahay at lupa at sasakyan. Kababata ni Daddy ang aking ninong Vic na isang abogado habang real estate broker naman ang asawa niyang si Ninang Dina. Para nang magkakapatid ang turingan nila ni Daddy at Mommy. Kaya naman nagawa naming makalipad papuntang Metro Manila nung araw ding yon, Miss Ann. Wala rin naman kaming mga empleyadong naiwan dahil nangongontrata lang kami ng workers sa tuwing may nakaschedule kaming project. Depende sa laki ng event. Pagkatapos tumira ng ilang araw sa isang maliit na pension house ay nakahanap na kami ng titirhang apartment. Mabuti na lang at masinop sa pera ang mga magulang namin kaya malaki ang kanilang savings. Wala rin pala tayong napala doon sa 50,000 na ibinayad ng sari na yon. Totoong pera nung una nating nakita, hindi ba? Paano kaya naging panay to yung dahon na lang doon sa pinaglagyan natin? Sabi nga po ni Lolo Intoy, may kapangyarihan ang tinatawag na sa bulag ang aswang. Nagagawa nitong paniwalayan ng mga tao sa ilusyon. Mabuti na rin po yun. Nakakatakot din namang hawakan yung perang galing sa aswang. Sisimula uli tayo. Food business pa rin. Kung nagawa namin ang mami nyo na dalawa lang kami noon, ngayon pang-apat na tayo. Simplihan muna natin. Tulad ng pagrarasyon ng pananghalian at merienda sa mga opisina. Mula roon, Miss Ann, lumago rin kami at ngayon ay nag-ooperate na ng ilang employee canteens. Wala ng bonggang events pero mas masarap gawin dahil nabibigyan namin ng masarap at masusustansyang pagkain ang mga ordinaryong empleyado sa abot kayang halaga. Pagkaraan ng 25 years, hindi na namin alam kung natagpuan ba ang bangkay ni Manong Greg pero ayaw naming maging kampante. Kaya naman iniba ko ang lahat ng pangalan ng tao at lugar dito sa aking sulat. Mahirap nang mapagbintangan. Kung walang nakadiskubre sa katawan ni Manong Greg, malamang ay doon na yun nabulok sa itaas ng bundok ni hindi nalaman ng kanyang pamilya ang kanyang sinapit. Kung buhay pa yung aswang, sana lang ay hindi nito pinaghigantihan ang pamilya ni Manong Greg. Hindi rin namin alam kung hinahanap pa kami ng aswang. Sa loob ng 25 years dito sa Metro Manila ay wala kaming naramdaman. Pero hindi kami bumabalik doon sa probinsya. Takot na takot pa rin kami. Sakaling buhay pa siya, sana'y napatay na siya ni Lolo Intoy. May trauma pa rin kami ni Ben sa mga manika at kahit sa balloons na naging daan para masangkot kami sa aswang na yon. Pareho na kaming pamilyado at malalaki na ang mga anak namin. Pero nung maliliit pa sila ay never namin silang binilahan ng mga manikang kamukha ng koleksyon ng aswang. Hindi rin kami bumibili ng balloons kapag birthday ng mga bata. Binabawi na lang namin sa ibang pinagkakainteresan nila. Isa pang naging epekto sa amin ni Ben ay ang mahigpit na pagbibingin sa aming mga anak na huwag sasama o makikipag-usap man lang sa estranghero. Pinapaalala pa rin namin ito kahit teenagers na silang magpipinsan ngayon. Oo nga't estranghero rin si Lolo Intoy nung tinulungan niya kami, pero isang malaking sugal din yung ginawa naming pagsama sa kanya. Mabuti na lang at nasa panig siya ng liwanag. Sa mga tagapakinig, Miss Ann, sana'y ituro nyo rin po ito sa inyong mga anak o kapatid bago may mangyaring masama sa kanila. Mabuti na ang nag-iingat. Maraming salamat po.